Napalunok ang mataba at hindi maiwasang makaramdam ng takot dahil si Blackside ang taong nakapatay sa kanya ng 5 beses. Naikuyom niya ang kamao, hindi niya napigil ang magalit. Gusto niyang itanong kung nagkita na ba sila sa totoong buhay at kung bakit nahuhumaling si Blackside sa pagpatay sa kanya. Nang mapansin ang ekspresyon ng mataba, tinanong ng interviewer kung may mali at kung hindi ba siya magpapakilala tulad ng iba. Ibinaba ang kanyang ulo, ipinakilala ng mataba ang kanyang sarili bilang Black Flame Dragon in Hand. Si Blackside, na halatang galit, ay nagsimulang tumitig sa kanya ng tahimik. Nang makita ito ng mataba ay lalo siyang nagalit at pinagpawisan na parang baliw. Hindi siya makapaniwala na tumanggi si Blackside na sumagot sa kanya ng salita. Naisip ng mataba na kapag sinabi niya ang kanyang username, makikilala siya ng Blackside, ngunit ngayon ay napagtanto niya na hindi naaalala ng Blackside ang kanyang username, kahit na 5 beses na niya itong pinatay. Kalmadong sumimsam si Ryu sa kanyang milkshake, hindi sigurado kung siya ba ay mayabang. Nagpapanggap din siya pero manloloko talaga ang lalaking iyon. Ang tunay na username ng Blackside ay si Kukurubangbang, isang profesional na scammer na kinuha ang lahat ng uri ng mga Pokana upang punan ang kanyang mga bulsa. Ang taong ito ay hindi masyadong mahalaga sa sandaling ito, ngunit sa hinaharap, makakakuha siya ng isang cloning rune at magiging sikat. Well, mas sikat kaysa sikat, at iyon ay dahil ginamit niya ang rune para sa lahat ng uri ng krimen. Panay ang tingin ni Ryu sa kanya. Ito ay isang mapait na katotohanan kung saan kahit na ang mga kriminal ay nakakuha ng mga kapangyarihan mula sa ibang mundo, ngunit mabuti na si Ryu ay nakilala siya tulad ng binalak dahil balak niyang gamitin siya upang makuha ang cloning rune. Binuksan ng interviewer ang kanyang backpack at inilabas ang isang tablet. Ngayong nagpakilala na ang lahat, oras na para magsimula sa pamamagitan ng pagkumpirma ng kanilang personal na impormasyon. Nagpasya siyang magsimula kay Little Cockle. Sa kalmadong tingin, sinabi niyang Kim Sung-hyun ang pangalan niya. 20 years old siya at katatapos lang ng high school kaya wala pa siyang trabaho. Sinimulang suriin ng interviewer ang personal na impormasyon ni Ryu at, na may seryosong ekspresyon, tinanong kung siya ay isang level 13 assassin at kung naabot niya ang ika-4 na pwesto sa mga rangkang ng kanyang zone. Tumugon si Ryu ng oo. Nagsimulang magningning ang mga mata niya dahil kasinungalingan ang lahat maliban sa username. Ang Little Cockle ay isang aktwal na username na umiiral. Sa madaling salita, nagpapanggap siya sa ibang tao. Wala siyang pagpipilian kundi gawin ito dahil kinakailangan upang matugunan ang mga kondisyon at makuha ang cloning rune. Kinakailangan ka ng cloning rune na gumawa ng pagpatay sa lokasyon kung saan nakatago ang rune habang nagpapanggap na ibang tao. Kalmado si Blackside. Noong nakaraan, ang bastard na ito ay nakagawa ng pagpatay habang ginagaya si Ryu at nakuha ang cloning rune. Nakangiting bumaling ang interviewer kay mataba at sinabing siya na ang susunod. Nagpakilala ang mataba, Sim Hung Taek daw ang pangalan. Siya ay 16 na taong gulang at isang high school student. Si My Age 30 ay nagsimulang ngumiti at binanggit na ang mataba ang pinakabata dito. Sinimulan ni Ryu ang pagtimpla ng milkshake, panay ang tingin niya sa interviewer. Alam niyang bulok na bulok ang mataba, iniisip kung titingnan pa rin siya ni My Age 30 kung alam niyang pinatay ng mataba ang kanyang mga kaklase, bagay na hinding-hindi magagawa ng isang ordinaryong estudyante. Si My Age 30 ay nagtanong kung totoo ba na siya ay isang level 10 na warrior at minsan ay umabot sa ikatlong pwesto sa kanyang zone. Malakas na hinampas ng mataba ang mesa at, medyo galit, tinanong kung sa tingin nila ay nagsisinungaling siya. Medyo kinabahan ng interviewer at humingi ng paumanhin sa pagkakasala sa kanya, ipinaliwanag na bahagi lamang ito ng proseso. Si Blackside naman, sa isang mapagmataas na ekspresyon, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Kim In-hong, 28 taong gulang, isang fund manager. Sinabi niya na hindi pa siya natalo sa unang pwesto sa kanyang zone at nasa level 30 siya. May kumpiyansa, inisip niya na alam na nila na ang kanyang klase ay Grim Reaper at nagtanong, ano pa ang kailangan mong kumpirmahin? Si My Age 30 ay medyo kinabahan at, na may pilit na ngiti, sinabing wala ng mga katanungan pa.
Si Ryu, na kumakain ng strawberry noong mga oras na iyon, ay nagsimulang tumitig kay Kim In-hong. Alam niyang nagsisinungaling ang bastos na ito. Hindi siya fund manager kundi isang fraud manager. Ngayon ay binalak niyang gamitin ang username na Blackside para humiram ng pera sa ibang mga manlalaro. Inilagay ng interviewer ang tablet sa mesa at, pagkatapos kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan, ipinaliwanag na oras na upang simulan ang interview. Gusto niyang malaman kung bakit gusto nilang sumali sa PCW, simula kay Ryu. Nang may kaba, ipinaliwanag ni Ryu na delikado ang mundo ngayon at natatakot siyang lumabas mag-isa. Dahil dito, naisip niya na masarap makasama ang ibang mga manlalaro. Tapos ang mataba naman. Kinabahan siya dahil hindi niya masabi na nandoon siya para pumatay ng mga manlalaro. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing nandoon siya para sa parehong dahilan ni Ryu, na ipinaliwanag na hindi siya maaaring pumasok sa paaralan at nag-aalala tungkol sa susunod na round. Bumaling si My Age 30 kay Kim In-hong at tinanong kung bakit gusto niyang sumali sa PCW. Sa mayabang na ekspresyon, sumagot si Kim na nag-sign up siya dahil nakita niyang mayroong isang forum. Ginawa niya iyon dahil lang sa kuryosidad. Nang marinig ito, nagsimulang magpakita ng nerbyosong ngiti ang interviewer. Hindi nagtagal at napagtanto ni Ryu na isa pala itong free pass, anuman ang sinabi ni Blackside. Si My Age 30 ay pinagsalikop ang kanyang mga kamay at binanggit na ang lahat ay nagbigay ng medyo kasiya siyang mga sagot. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang ihayag niya na ang huling bahagi ng interview ay ang pumatay ng ibang tao, at sa pamamagitan lamang nito makakapasa sila sa huling yugto ng interview. Si Ryu, malinaw na nagpapanggap, ay nagsimulang magpakita ng pag-aalala at takot. Si My Age 30 ay nahulog dito at, na may seryosong ekspresyon, nagpa siya na tulungan si Ryu na maunawaan. Iniabot niya ang kanyang mga kamay at ibinunyag na sinimulan na ng gobyerno na i-regulate ang mga manlalaro at tinalikuran sila dahil natatakot sila sa kanilang pagiging mas makapangyarihan. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao ng buong kumpiyansa, na nagsasabi na sa lalong madaling panahon sila, ang mga manlalaro, ay mangibabaw sa mundo. Ang mundong ito ay magiging katotohanan ng mas maaga kung lahat sila ay magtutulungan. Na may masamang ngiti, nilinaw niya na hindi nila kailangang itali sa mga batas. Kailangan nilang ipakita sa gobyerno na ang mga manlalaro ay ang batas, lumalaban sa mga regulasyon ng gobyerno. Natakot si Ryu, napagtanto na ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang pumatay. Kinumpirma ito ng interviewer, ipinaliwanag na kailangan nilang ipakita ang kanilang kalooban sa gobyerno at patunayan na hindi sila makokontrol ng mga batas. Nanatiling tahimik sina Kim In-hong at Sim Hang-taek. Pinagsalikop ng interviewer ang kanyang mga kamay at tinanong kung naiintindihan na ni Ryu ngayon. Sinabi ng ating bida na oo, itinuro ang isang daliri. Nilinaw ng interviewer na kung sino man sa kanila ang ayaw magpatuloy sa huling bahagi ng interview, maaari silang umalis ngayon din. Gayunpaman, nagbabala siya na kung pipiliin nilang umalis ngayon, hindi sila dapat umasa ng anumang tulong mula sa kanila sa hinaharap. Pinunasan ni Ryu ang milkshake cream sa kanyang bibig, na pagtantong ma-blacklist ang sinumang umalis. Ito ay sinadya upang pilitin silang gumawa ng pagpatay upang hindi sila madaling makaalis sa komunidad mamaya. Si Kim In-hong at ang mataba ay nanatiling tahimik sa malalim na pag-iisip. Nagsimulang ngumiti ang interviewer nang makitang handa na ang lahat. Napagpasyahan niyang oras na para sumulong sa huling bahagi ng interview. Na may kumpiyansa na tingin, tinanong ng mataba kung ano ang ibig niyang sabihin sa proceed, na nilinaw na walang tao dito para pumatay. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mukha ng interviewer nang ihayag niya na pinaghandaan na niya ito. Malakas ang ulan, at sinabi ng interviewer na tumayo ang lahat. Nang makita ito, ang may-ari ng cafe ay mukhang nagulat at binanggit na maaari silang manatili ng mas matagal kung gusto nila dahil inupahan nila ang lugar pagkatapos ng lahat. Sa magalang na kilos, sumagot ang interviewer na nagmamadali sila at tinanong kung saan ang mga banyo. Sabay turo sa gilid, sinabi ng babae na nasa kanto ang mga banyo.
Dumukot ang interviewer sa kanyang bulsa at tinanong kung maaari siyang humingi ng pabor sa kanya habang siya ay nasa banyo. Pumayag naman ang babae. Ibinigay nito sa kanya ang susi ng kanyang sasakyan at tinanong kung maaari niyang ilabas ang sasakyan nito sa parking lot dahil nagmamadali siya. Kinuha ng babae ang mga susi at, na may magiliw na ngiti, sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Kumuha siya ng pulang payong at lumabas sa parking lot sa ulan. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at isinara ang kanyang payong. Maya-maya pa, nagsimulang umabot sa kanya ang mga kamay mula sa likod. Bago pa niya maisip ang nangyayari, may humawak sa kanyang leeg at sinimulang sakalin siya. Sinubukan niyang lumaban, ngunit wala itong silbi. Sa isang kisap mata, nawalan siya ng malay. Ang nasa likod nito ay walang iba kundi ang interviewer, may ngiti sa kanyang mukha dahil gumana ang kanyang plano. Nabigla ang mataba at Ryu. Tinanong ng ating bida kung dapat nila siyang patayin ngayon, at tinanong ng mataba kung bakit siya iyon. Ipinasok ng interviewer ang babae sa loob ng kotse at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa, pagkatapos ay inutusan silang sumakay sa kotse. Bumagsak ang mga patak ng ulan mula sa kamay ng babae. Ang mataba ay tila naiinis, habang si Ryu, na nagpapakita ng pag-aalala, ay nagpahayag na kailangan nilang patayin ang may-ari ng kafe. Ang interviewer ay nagsimulang magmaneho ng sasakyan sa gitna ng ulan hanggang sa makarating sila sa isang gusali na malayo sa lungsod. Bumaba ang lahat sa sasakyan, at binanggit ng interviewer, na karga-karga ang katawan ng babae sa kanyang mga balikat, na dito gaganapin ang huling bahagi ng interview. Pumasok sila sa building na tila walang tao. Inilagay ng interviewer ang katawan ng babae sa sahig at malamig na tinanong kung sino ang papatay sa kanya. Nilingan niya si Kim In-hong at nakangiting tinanong kung gusto niya itong gawin. Sa isang malamig na saloobin, ang Peking Black Side ay nagsabi ng oo. Pero maya-maya lang, may nakakuha ng atensyon nila. Hinihiling sa kanila na maghintay ng ilang sandali, si Ryu yun. Lumingon ang interviewer, nag-usisa, at tinanong kung ano ang gusto niya. Tinanong ni Ryu ang interviewer kung kaya niya ba. Isang nasasabik na ngiti ang sumilay sa mukha ng interviewer dahil ito ay hindi inaasahan. Hindi niya ito inasahan mula kay Ryu dahil parang nahihiya siya. Nilingan niya si Kim In-hong at tinanong kung si Ryu na lang ang pumalit sa kanya. Tumugon si Black Side ng sure bilang pagsang-ayon, na nagpapakitang wala siyang pakialam. Nagsimulang maglakad si Ryu patungo sa kanila, na lumikha ng tensyon, hanggang sa madaanan niya si Kim In-hong. Sa isang mayabang na ngiti, hiniling ni Kim In-hong kay Ryu na gawin ang isang magandang trabaho dahil siya ay gumagawa ng isang pabor sa kanya. Sa isang matalim na titig, pinasalamatan siya ni Ryu at ipinahayag na gagamitin niya ng husto ang cloning rune. Nang marinig ang salitang rune, naging curious si Kim In-hong at tumalikod na may kaina-hinalang ekspresyon. Ngunit sa isang kisap mata, hinawakan ni Ryu ang kanyang ulo at, walang pag-aalinlangan kahit isang segundo, pinutol ang kanyang leeg.